Hi guys! In today's video ay isang bagong application na naman po ang ating sisilipin. And halos lagi kong nakikita to sa Facebook and sa YouTube guys. And very attractable yung mga binibigay sa ads kasi sabi dito na up to 120,000 yung pwede utangin. Or yung mga iba naman is 12,000. So, ano nga ba talaga ang approved na amount, guys? Before you go, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update ka sa coming videos and tutorials. And of course, mag-comment sa baba related po sa video para mapabilang kayo sa mga upcoming na pag-giveaways natin. And today nga, guys, ay mag-announce po tayo ng winner ng mga nakaraang linggo guys kasi hindi ako nakapag-video nung Sunday kasi nga busy tayo. Well, anyway, subscribe and i-like ang video ito. Welcome and welcome back sa ating channel. For today's video ay ating titignan nga guys ang isang bagong application na laging nagpapakita sa mga social media. And ayon sa kanilang app guys, sabi dito na up to 103,279.68 daw yung approved na amount. And ayon din sa kanilang ads nga, yung sinabi ko kanina na up to 12,000 yung personal loan. And 1,108 per month yung pwedeng babayaran. Up to 12 months daw yung ating loan term. Anyway, ang loan application na ito ay si Credit Pillar. Ayan, na pwedeng ma-download sa App Store, guys. Wala po ito sa Google Play Store for now. Pero wag muna kayong mag-download, guys. Atin munang sisilipin kung okay ba siyang utangan, okay ba siyang hiraman, para safe naman yung mga IDs or mga information na ating ibibigay. Pagka-download po, guys, ng application ay maghihingi sila or bibigyan natin sila ng permission sa ating personal identification daw, financial information, location data, and camera access device, and marami pang ibang mga nilagay dito. So, click natin yung agree para makapag-push through po tayo sa application, and hingi din sila ng active na phone number and magsisend sila ng OTP. So, basic na yun guys. And alam nyo ba guys, ang nag-send ng OTP ay from Metacash. Ayan, and kung matandaan nyo guys, or kung napanood nyo, meron po tayong video about kay Metacash and not sure kung approve tayo or hindi, pero hindi ko din siya yun pinush through kasi nga, hindi naman siya kagandahang application. So, heads up na yun guys. Anyway, magtatanong sila ng mga basic information or mga questions. May pa Q&A sila na 5 daw siya. So, are there any overdue payment within 6 months? So, may mga kaparehas na katanungan sa mga iba't ibang mga na-review ko na guys sa iOS. Anyway, sabi nga, are there any overdue payment within 6 months? So, bigyan na natin ng sagot, yes or no. Next, what is your longest overdue period? Next, what is your current total amount of internet loans? 0 to 1,000 nilagay ko siya. Then, how many loan have you taken out before? And then, how many loans do you have outstanding now? So, sa akin na lang guys, nilagay ko na lang puro 0. Pero, kung talagang legit tong application, meron naman silang access sa mga history po natin. Next guys is yung mga documents or mga ID po natin. So, yung mga ID na pwede daw dito, TIN ID, Voters ID, UMID, Health Card, GSIS, OFW, UMID ID, Passport, Driving License, SSS, GSIS, PRC, Postal ID, National ID. After which guys is pipicturean natin yung ID and then may pa-selfie. And pag napicturean po natin ng ID guys is automatic na makakapture yung mga ID. So ito yung sinasabi ko na i-check muna natin kung ang isang loan application ay okay siya sa mga information natin kasi automatic na makukuha yung mga information po natin and hindi po natin sila ma-edit. Next, confirm na natin and hingin yung mga basic information na like yung gender, email, birthday, educational level, marital status, employment information, kung saan tayong katrabaho, yung address, kung anong position natin, and kung magkano daw yung monthly income natin, kung kailan yung next na sahuran. And for me guys, nilagay ko na lang self-employ. Pero kahit ilagay po natin self-employ and employ, ay kasasagutan pa natin yung mga ito guys. So, hindi ko alam kung okay ba o hindi. Comment down below. And next is yung emergency contact. Sila nangangailangan guys ng 2 lamang na contact
references or yung mga emergency contacts. Laging sinasabi guys na pag naglalagay po tayo ay check po natin yung mga nilalagay natin, abisuhan po natin sila in case na may mga tatawag or mga mag-verify guys is at least alam ng mga nilagay po natin dito na nilagay po natin sila as contact reference. Anyway, pagkatapos nun guys ay ipaprocess na. So, auto-process yung ating loan dito. Kaya nakaka-nervyos, diba? Kaya yung mga nabasa ko sa mga comments, sa App Store is talagang auto-disburse, auto-process daw sila. And ito nga guys, sabi dito, processing, congratulations, you have successfully verified your identity and loan. And the whole process takes 9 seconds lang daw siya. Yun po ang nakaka-nervyos guys, diba? Yung auto-process, auto-disburse. Kaya mas maiging magtingin muna tayo or manood muna tayo mga reviews or tingnan natin maigi yung mga pinapasok nating mga online application. Anyway, before we proceed guys, ayan, so announcement nga ng ating winner. Ayan, so si Rubinatan-YV7DJ. Ayan siya guys. So kung napanood mo to, Mr. or Miss Ruby, ay mag-email ka lang sa aking email. Ayan, ilalagay ko guys sa description box kung saan po tayo pwedeng mag-email para masend po yung inyong napanalunan. Congratulations po ma'am or sir. Alright, so back to the video guys. Sabi dito, the credit limit has been activated. So, click natin yung confirm. Is-approve tayo ng halagang 1,500 daw. And payable within 7 days, mga kaibigan. As you can see sa screenshot, ayan. So, service charge, 375. VAT daw, meron pang tax, 75. And yung expiration date, ayan, is October 20. So, basically is 14 ngayon. So, kung bibilangin mo guys, from now is 7 days po. So, 7 days po yung loan term and 1,500 yung approved na amount. And as you can see sa screenshot, ang loan ay from Fast Track. So, nakakalito guys. Kanina ay nag-send sa OTP, Metacash. Pero yung application na ito, Credit Pillar, at ang magpapautang ay si Fast Track. So, I think hindi ko to may re-recommend sa inyong mga kaibigan. Pero nasa inyong kamay pa rin kung gusto nyong subukan sila or hindi. So, yun pa guys, si Credit Pillar, na masasabi ko ay hindi ko siya may re-recommend sa inyong mga kaibigan. Pero nasa inyong mga kamay, nasa inyong mga desisyon kung maglo-loan po kayo or hindi. Ayan, auto-disburse po sila, auto-processing. So, medyo nakakatakot. Pero, yun na nga at ulit-ulit kong sinasabi na nasa inyo pa rin po kung gusto nyo silang subukan. So, that's it my video about kay Credit Pillar guys. And I hope na nakatulong ito sa mga naghahanap ng mga utangan. Thank you for watching. See you on my next one. Bye. Big shout out to @Rubinatan, @Minacrizostamo, @Mayanardona, @Hersonicogito, @Regina.